Ayaw pumayag nung ano, mga nakababatang kongresista, mga kababayan, doon sa dinadagdag o sa pagdadagdag ng Senate ng budget ni Inday Sara Duterte. Maunahan ko kayo. Sino ba yung mga pabor na dagdagan, no? Yung budget ng OBP. Si Bato de la Rosa, si Win Gatchalian, at isa pa doon si Bungo, mga kababayan. Puro mga kaalyado niya yan eh. Ano? Puro mga kaalyado niya yan. Malamang sa alamang, alam niyo naman po, yan lang ang mga nagkakampihan. Malamang sa alamang, kakampihan talaga nila yan. At ipupush nila yung madagdagan yung budget ng OBP. Alam niyo po, yung 733 million na idea ng Kongreso, tumugma po doon sa 733 million ng Senado. Sabi ko sa isip-isip ko, kasi pinag-aralan nilang maigi yan eh. Kaya tugman-tugma yung kanilang mga sagot. Tugman-tugma yung mga datos na ibinigay nila kung magkano lang dapat, no? Mga kababayan. At ito biglang bandang huli, si VP Sara humirit. Humirit saan? Hindi sa Congress. Kasi imposible dun eh, no? Humirit sa Senate kasi may Bato de la Rosa, may Robin Padilla, may Bungo, merong mga Coco Pimentel, may mga kaalyado sila dyan, mga kababayan. Kaya nga sabi ni Waldy Carbonell dyan, mga aso daw. Ito po yung balita dyan, mga bossing. Ng confidential funds. Ayon kay Chua, wala si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Representative Joel Chua na hindi sapat ang isinusumiting sinumpaang salaysay ni Vice President Sara Duterte tungkol sa paggastos ng confidential funds. Ayon kay Chua, may mga isa pa po yan, mga kababayan, paano mo ipagkakatiwala yung ganong kalaking mga pondo o budget? Kung yung pagsagot po sa mga confidential funds, etc., wala, ayaw. No? Ayaw sagutin at questionable sa lahat, mga bossing. Nandiyan lumalabas yung mga Mary Grace Piatos. Piruin mo yun, tapos segundahan po nung tumatakbo na si Marcoleta na, hindi ba natin susundin yung traditional na ginagawa dito sa Kongreso? Na ano daw ho, na wala nang tanong-tanong sa Vice Presidente, basta ibigay na lang yung 2 billion na budget. 2 billion budget, mga kababayan. First time in the history, no, ng Vice Presidente o Office of the Vice President. Ganung kalaki. Kalimitan po, ayan, 700 million po. Issue pa sa mga resibong isinumite ng OBP sa Commission on Audit at kailangan ng mas malinaw na paliwanag mula sa BP at mga opisyal ng kanyang tanggapan. Gayunpaman, hindi dumadalo si BP Duterte at ang mga key officials ng ayaw nga dumalo sa Kongreso eh. Ayaw dumalo sa Quadcom. Gusto po nila, mga kababayan, doon lang po sa Senate. Kasi nga, mayroong kakampi. Mayroong magtatakip ng mga butas. Pag sa Kongreso ho, mga kababayan, talagang ang mga katanungan ho doon mahirap sagutin eh. Nandun talagang bumabalik sila doon sa mga lumang mga pinaggamitan. Saan mo ginamit itong budget na to? Saan mo ginamit itong budget na to? Bakit ganun ang nangyari doon? Ako ho, naniniwala, mga kababayan, na yung mga katanungan ho ng mga Kongreso, no, doon sa mga nakaraang budget, doon sa mga nakaraang confidential funds, dapat pong maitanong related po dito, no, sa hinihinging budget nila. Bakit po? Para alam ng taong bayan kung saan mo gagastusin yung mga susunod na budget na hinihingi mo. Hindi yung manghuhula lang kami. Basta BP yan. Traditional na diyan sa Kongreso na ipasa na lang. Mali po si Marcoleta doon para sa akin, mga kababayan. At isa po sa pinaniniwalaan ko kung bakit bumababa at wala sa top 12 ng pagkasenador si Marcoleta dahil po dyan sa sagot niyang yan. Sa panahon po nito, mga kababayan, bagsak na po ang Pilipinas. Talaga pong kailangan na po natin na matitinong mga nakaupo, mga bossing. No? Hindi na uubra yung, traditional na yan dyan eh. Wala nang tanungan. Ano na lang, respeto na lang at pagtiwala na lang ang ibigay natin dyan. Hinihingin 2 billion,
Sige, pirmahan na yan. Hindi na po pwede ngayon yun, mga boss. Pag ganun na pa din ho ang nangyari, mga kababayan, madami pa din pong politiko yung aabuso, no? Doon sa ating mga budget. Madami pa din pong mang-aabuso doon sa mga maglulustay ng mga budget na hinihingi po nila, mga kababayan. Kailangan, sa panahon ngayon, eksaktong-eksakto lang ho, no? Kung ano yung pangangailangan, yun lang muna. Magtipid muna ang Pilipinas. Kung meron ng gumagawa ng mga ahensya para diyan sa trabaho na yan, kaya kagaya ng DSWD, meron ka parehas na sinasabi na gagawin ang Office of the Vice President doon. O ikat na yung mga pasobra lang. Hayaan na sa DSWD ang mag-concentrate doon sa trabaho na yon. Sa panahon ngayon, kailangan magtipid, no? Hanggang sa tayo ay makaahon muli, mga kababayan. Kaya naman po, itong mga nakababatang kongresista, mukhang hindi sila okay doon sa idinadagdag, no? Tuloy po. Kanyang tanggapan sa mga pagdinig ng House panel upang sagutin ang mga isyung ito. Dahil tingin namin yung sworn affidavit is not enough. So paano po namin maitatanong sa kanya yung mga marami po kasi mga katanungan ng mga kasama po natin sa committee na gusto rin po naming malinawan. Mahirap po, mga kababayan, no? Hindi po basta-basta. Kaya ako, hindi po basta-basta pwedeng bigyan. Kaya ako po, hanga po ako sa dito sa mga young guns po, mga bossing. Talagang inuusisa nila, inaalam mismo nila, no? Kung saan ang paggagamitan o saan mo ginamit yung mga nakaraang budget. Sa confidential funds pa lang po, mga boss o ano. 'Di ba? Magkano? 250,000 yung kada gabi. Tapos meron silang maintenance na 16 million kada 3 buwan. Pumapatak po ng 5.3 million kada buwan ho, mga kababayan. Pang-maintain po doon sa mga asset nila. Tapos bigla na lang nawala. Nung nataranta, mga kababayan, kasi hinihingan po ng mga resibo para ma-justify yung perang hinahanap po, ayun. Nagpagawa ng napakaraming resibo. At mukhang medyo hindi yata nila kabisado kung ano yung timeline na dapat yung mga resibo na yan sakto lang dito sa loob ng timeline na ito, no? From sabihin na nating December hanggang October lang. Hindi po yung nagawa po yata nila lakpas-lakpas. Imbis na December, October, gumagastos na sila doon sa confidential funds. Wala pa silang pera. Yun po yung mga katanungan, mga bossing. At doon sa napakalalaking mga pang-maintain. Doon sa mga safe houses na worth 250,000 to 1 million pesos, mga bossing.